Welcome back to Share Ko Lang. Dr. Gerald Abergos, isa po siyang sociologist. Dr. Gerald, welcome back to Share Ko Lang. Ay, magandang tanghali sa inyo lahat. Magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon sa atin. Yes, Dr. Gerald, bakit nga ba maraming Pinoy ang bilib sa swerte? Or naniniwala? Or minsan nakadepende pa sa swerte? Yan. Yung naniniwala, nakikinig, dumidepende sa swerte. Magandang termo yung nakadepende sa swerte. Yung swerte kasi, ito yung nagbibigay sa atin ng a little comfort. Pag sinabi mong maswerte ka, may konting comfort tayo nararamdaman. Bakit ba tayo naghahanap ng swerte? Because of an uncertain future. Yung future kasi, we don't know what will happen, di ba? Hindi natin alam kung anong mangyayari. So, kinokonote natin yung iba-ibang mga bagay, iba-ibang mga pangyayari, yung patterns sa buhay natin para masabi natin na maswerte tayo or siniswerte tayo ng panahon to or naging swerte tayo. Tulad nga yung tanong nyo, yung swerte moments, yung mga bagay na yun, kinoconnect natin sa buhay natin and it becomes a pattern para sa atin. Kapag ganito pala, ganitong ginawa ko, siswertehin ako. So, because of that, nagkakaroon tayo ng a little comfort in an uncertain future. Sir, despite the fact na predominantly, di ba, Catholic ang Philippines, pero marami ang naniniwala o dumidepende sa mga pamahiin. Yeah, pag sinabi naman nating swerte, kung titignan natin on Christian belief, actually, yung swerte na yun na tinatawag natin, it's a predestination para sa atin. Na if you connote that to a blessing from God, from your Creator, from a Supreme Being, that's it. Doon lumalabas yung spiritual belief ng swerte. Doon sa paniniwala na you are predestined to have that. Pero pag sinabi kasi nating yung paniniwala ng yung sa cultural basis natin, example, yung mga I have a necktie, na pakiramdam ko pag suot ko yun, maswerte ko. Meron akong false pattern na pag yun ang ginagamit ko, and mind you, 100 piso lang yun na nakuha ko sa ukay-ukay. Yun ang ginagamit ko, magaling ako doon, maganda ako. Yung sasabi ko, maswerte sa akin. So, it does not mean na kapag naniwala tayo sa swerteng ganyan, hanggat hindi doon natin nilalagay yung buong buhay at pagkatao natin, that's something bad. It just reminds us na things happen, na there are things that we are predestined for, maniwala man tayo o hindi, kaya sabi mo, swerte tayo eh. And there are items sa buhay natin na pag sinuot natin to, pag ginamit natin to, pag nasa bulsa natin to, pakiramdam natin maswerte tayo. Yun yung, that gives, as sinabi nga kanina, that gives us a little comfort. Paano ba nagsimula yung ganitong kultura at lumalim na ng lumalim? Yung kulturang yan, naman yan, universal culture yan. Okay. Kahit unang panahon pa, na meron tayong pinagbabasihan ng mga pangyayari sa buhay natin. Kaya nga tayo may relihiyon eh. Kasi, ang pakiramdam natin, anything and everything, yun ay bigay sa atin ng Diyos, ng Creator, ng Supreme Being, ng Universe. Yun yung pinanggagalingan nitong swerte na to. Kaya nga, sinasabi, pag mabait kang person, mas dumadagdag daw ang swerte sa'yo, it's because, it's a pattern eh. Nakita natin as a human species, na kapag mabait ang tao, kapag ang tao ay matulung, lahat yung values and traits ng kabaitan sa kapwa-tao, the world turns back to you na somehow gumagaan din ang mundo mo. Kaya, sinasabi, ito yung nagiging pattern yung nagiging personal experiences na natin. Kaya when we do that again and again, sabi natin, swertehin tayo. Ang swerte ba, Doc, pinaghihirapan? Yeah, pwede rin yun. Pag sinabi natin ang swerte ay pinaghihirapan, di ba? Sabi, the more you practice, the more you get lucky. Totoo yun na kasi pag pinaghihirapan mo, you wanted to make something out of that. Ano ang gusto mangyari? Something that is positive, something that is good. Example na lang, sa sports, basketball, golf, na may mga bagay na nasa paligid mo na out of your control. Example, hangin, tubig, yung mga ganong klase mga bagay, na because
prinactice mo ng matagal na panahon, lalo ka nagiging maswerte. Practically, yung swerte yun is because of your practice. It's because of your hard work. Pero, it becomes, alam mo yun, a pattern para sa atin na if you do this, this will happen. Kaya sinasabi natin, gagawin ko to kasi suswertehin ako dito. Pag sinabi, sorry for the pasensya na tong, kumbaga, quote-unquote philosopher example. Paano kung mari, ang mga Pinoy, mahilig tumaya sa loto. Paghihirapan ko para lagi ako may budget pantayan ng loto. Oo. 'Di ba? Pero pag ang loto tumaya ka sa sweepstakes, it is still a game of chance kung siswertihin ka. Yeah, di ba? napapanahon Yun yung naman sinasabi ngayon. natin. Oo, sige Doc. Yun yung sinasabi natin na na there are certain things that are around us na we are out of control of. Di ba? Yung mga bagay, yung mga, swerte na doon nga lang sa Rapol, naman nalo ka sa Rapol, ang swerte-swerte mo, ano pa kaya yung loto? Kaya nga sinasabi, doon tayo pupunta on a spiritual context. Bigay sa'yo yan. Biyaya sa'yo yan. Mhm. For whoever, whatever it is that you believe in, yun ay biyaya sa'yo. Kaya yun yung sasabing maswerte ka. Lahat naman nagdadasal o nangangarap na manalo sa loto o ganyan Pero sugal kasi yun eh. Yung swerte sometimes ilalagay sa sugal na hindi naman natin sinasabi masama ang sugal and things like that pero yung luck mo pinupush mo kung saan hanggang saan yung pwedeng maibigay sa ng luck mo. Kaya people are into gambling kasi the more they gamble, the more they feel they're lucky. Kasi mas maraming beses ang nanalo kasi maraming beses silang tumaya. So, yun yung sabi nga natin na pattern. Paulit-ulit lang yan. Habang ginagawa mo, habang naging parte ng buhay mo, sinasabi mo, if I do this, I'm gonna be lucky. If I have this in my pocket, I'm gonna be lucky. So, it becomes a pattern, it becomes a way of life, thus it becomes culture. Mhm. Kayo, Doc, personally, naniniwala po ba kayo sa swerte? Yeah! Aha. Yung swerte na yun, kung paniniwala sabi mo, it's on a superficial level. Na pag sinuot ko to, necktie, may necktie ako na pagka tagal-tagal na, siguro about 27 years na nasa akin, sinusuot ko pa rin ba if I have special events? Yes. Bakit? Is it because of that necktie? May talisman ba yun? May special power? No, it's because it gives me comfort. Maybe parang komportable ako. Or maybe ginagamit ko siya every time na meron ako special events. Kaya ang pakiramdam ko, this tie makes me lucky. Now, do I still wear that? I still wear that. Pero that's on a superficial level. Yung komportable lang para sa akin. Pero kung ilalagay ko yung buhay ko doon, na it's because of this tie, kaya naging maswerte ako. It's because of this tie, kaya nakuha itong mga bagay nito. That's something that is funny already. Doc, itong tanong ko, siguro it might be a common mindset, lack of a better term, that tayo, pag may ginagawa tayo, gusto natin ginagawa natin to para swertihin. Pwede ba natin baliktarin? Can we make the luck work for us instead of us working for our luck? Luck working for us, yun yung tinatawag na biyaya. Yung luck working for us, yung wala naman tayong ginagawa, pero dumating sa atin, yun ini-invite natin yung biyaya sa atin without asking, without doing anything. Okay, sometimes we don't even ask for it and bumabalik sa atin yun. Yun nga, on a spiritual term, yun yung tinatawag na blessing. Ergo, swerte. Pag nilagay kasi natin doon, yung usapin niya mapupunta doon sa paniniwala natin sa isang supreme being or sa isang or the universe itself, whatever it is that people all around the world call it, na yun ay bigay sa kanya. Na kahit wala kang gawin, dadating at dadating sa yun. Yun yung swerte. On that level, that is a spiritual level. Pag ano lang usapin natin. Doc, follow-up na tanong, no? Kasi syempre, when you say luck, di ba? O swerte, it means good. Wala namang, di ba? Kapag sabing bad luck, kumbaga bad things happen to you. But syempre, ang swerte means good luck. Di ba? Pero, coming from that conversation na good, how do we also make sure that good things happen to us without depending on luck? Yan.
good things would happen to us without depending on luck. Actually, ano lang naman yun eh. Yung pagiging mabuting person mo, yung pagiging respectful, pagiging fair, lahat yun babalik at babalik sa'yo. Bakit? Dahil yun yung mundong ginagalawan mo. Yung mundong fair, yung mundong Honest. justful, yung mundong honest. So yung kung yun ang iniikutan mong mundo, ay talagang yun din ang babalik sa'yo. Kung ang iniikutan mong mundo, evil naman na may ginagawa kang kalokohan, and you would expect na yung ibang tao na sa paligid mo, hindi ka gagawa ng kalokohan, yun yung mundong pinasok mo yung mundong may deceit, yung mundong may corruption, talagang mababalikan ka nung sitwasyon na yun. Ang nakakalungkot dito, yung sinasabing, gagawa ako ng mabuti kasi it will come back to me tenfold. Ay, kasalbahihan naman yun. Kaya ka lang pala gumagawa ng kabutihan Para kasi may bumalik sa'yo. iniisip mo na may balik sa yung mabuti. Ay premeditated na yun. Hindi na yun maganda. Para bang nagaano ka, Manufacture mo eh. namumukod na- Minanufacture mo yung swerte mo di ba? Yes, Oo. umuunan ka na. Kaya pala ang bait-bait mo kasi hayaan mo, sige magbibigay kasi babalik sa akin yan. Oo, tenfold babalik sa akin yan. Kasi yun yung nasusulat ay ibang usapan naman yun. Kasalbahihan naman yun pag ganun. Ikaw, kasama Michael, baka meron kang panghuling tanong para Siguro kay sa Dr. akin na Doc. lang, no? Ano yung payo niyo po sa mga nakikinig sa ating mga kaserbisyo na masyadong nakadepende sa swerte o umiikot yung buhay sa swerte po? Yan, yung pag-ikot ng buhay sa swerte, sometimes has a bad implication sa atin eh. Sometimes ay tayong tamad na iaasa na lang natin doon sa bagay ng maswerte, doon sa mga ritual natin na sinasabi nating magbibigay sa atin ng swerte, doon sa pagdadasal, paghingi, pag-wish na tayo swertehin. You know, things happen to us because of two things. Because of, you were predestined for that on a spiritual level, And meron tayong tinatawag na free will. Na itong mga bagay na to ay dumadating sa atin kasi dinesisyon na natin, kasi pinag-isipan natin na binigay natin yung puso, isip at kahaluluwa natin na dapat ganito ako, ganito ang gagawin ko, I'll stay like this. So, kung gusto nating swertehin tayo, lagyan natin yung sarili natin ng isang mundo na ginagalawan natin na kung saan natawag natin positive, maganda, kaaya-aya naman. Yun yung law of attraction nga na binabanggit ng marami. Para swertehin, sasabi nga na mag-practice ka more. Para swertehin, isabak mo yung sarili mo sa mga sitwasyon na mahirap, na success comes from hard work. And sa hard work na yun, every hard work mo, may nakukuha kang experience. The experience na yun, follow mo lang experience yun, what works well, that will give you luck. Kasi alam mo na, pinagdaanan mo na, and of course, prayers would give you luck. Okay, maraming salamat po muli, Dr. Gerald Abergos, para po sa usaping bakit nga ba maraming Pinoy ang naniniwala or believe sa swerte. Happy Chinese New Year po, Dr. Gerald, and happy weekend. Thank you very much, and happy Chinese New Year sa inyo. At may tikoy na ba tayo dyan? Naririnig ko kanina, may hinihintay Wala tayong pa nga eh. Baka meron ka dyan, Doc. Baka meron ka. Baka naman. Thank you, Doc. Usapan niya sa aking mga maswerteng friends. Yeah. Salamat po, Doc Thank you, Gerald. Doc. Salamat po. Okay. Time check po. Sakli 1:53. Magbabalik ang share ko lang.